Hindi natin pwede sabihin na tayo ay mahirap. Walang mahirap sa Panginoon. Ang yaman ng Panginoon. Amen. Ang yaman ng Diyos. Kanya-kanya tayong may panalangin. Sino man sa atin ay mayroon ng nakaready para sa buhay nyo. Sino man sa atin ay may nakaready na. Halimbawa, si kapatid. Yun, sa dulo. Sa buhay niya, meron ng nakaready para sa kanya. Ihingiin niya na lang sa Panginoon. Amen. Diba? Sige po, proceed po tayo sa Lucas 15 verse 20. Basahin ko po, sundan niyo na lang ako ha. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak sa ama, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa iyo. That's so good. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila dahil dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan at sila nga'y nagdiwang. Sige po. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord God. Worship. Pwede narito kami, Lord God, sa iyong harapan, Panginoon. Dumudulog, Panginoon. Itinataasan iyong pangalan. Lord, narito ako. Bantayan mo. Kung ano man ang iyong mensahe sa lugar na ito, Panginoon. Gamitin mo ang iyong abalingkod. Tago mo sa iyong likuran, Lord God. Pero ano man yung aking pagkatao, Lord, yung makita yung iyong sarili, Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat dalangin sa pangalan nito. Ito po ay extension lamang ng Father's Day. Kinuha ko itong mensahe na to. Extension lang ito. Kasi nga, dumaan naman yung Mother's Day, dumaan yung Father's Day, medyo, ano pa yung, kumbaga sariwa pa. Yung sa mensahe bilang isang ama. Sino po ba rito yung ama? Yung mga ama. Pastor, ama rin yan. Si kapatid? Binata pa. Si tatay. Maging ako, isa na rin akong ama. Pag sinabi mo kasing ama, o isang ama, mahirap tanggapin na ang iyong anak ay, tawag nito, nawawala. Mahirap tanggapin na sa may sakit nga lang yung anak mo magkaroon na ng sakit. Magkaroon na ng lagnat, sipon. Problemado ka na. Di ba? Yung pa kayang ano, mahirap tanggapin ng isang magulang. Pero sa kalagayan natin na tayo ay naghahanap ng isang ama. Natuwa ako kanina sa Sunday School kasi nga nandun yung pagpapakumbaba sa Santiago 4 verse 10. Sabi ko, kung ako man ituro ni Pastor ngayon, may connection na ako doon sa Sunday School. Kasi nga, nandun yung pagpapakumbaba. Di ba? Amen. Ngayon, ito po yung kinuha ko na verse. Ito po yung, kung sino po yung nakaalam ng alibughang anak. Yun po yun Yun po yung alibughang anak na kumbaga, kinuha niya na yung kanyang mana. Kinuha niya na yung kanyang, kumbaga, buhay pa. Pero dito kasi sa atin. Once na ang magulang natin ay buhay pa, ang ari-arian na yan, hindi mo pwedeng hatiin.
sa standardization ng mga magkakamag-anak o magkakapatid. Pero sa batas natin, pwedeng hatiin yan. Pwedeng hatiin yan. Nabanggit ko na yan doon sa site ng ng asawa ko na ang ari-arian ng magulang pwedeng hatiin yan habang buhay pang ngayon nagtasan yung kilay ng mga bayaw ko pati yung mga hipag ko. Grabe, parang kasi nga ikaw pwedeng hatiin yan. Pero sa atin bilang isang Kristiyano, nandun pa rin yung paghahangad, paggalang sa ating mga magulang. Di po ba? Ngayon, itong taong to, ipinakita ng Diyos sa atin na mapagbigay siya. Hiningi mo, yung gusto mo, ibibigay sa'yo. Ibibigay sa'yo, Panginoon, kailangan ko ng kayamanan. Panginoon, gusto ko ng marangyang buhay. Ibibigay sa'yo ng Diyos yan. Pagka Amen. kailangan, at saka hindi ka rin mapapahamak. Yun yung way ng Diyos sa atin. Yung bilang Diyos, ibibigay niya sa'yo. Kasi ang sabi nga, ang panalangin, may katugunan yan. Although tatlo ang katugunan ng panalangin. Una, ang panalangin, yes. Ang sagot ng Diyos, oo. On the spot yan, ibibigay sa'yo. May sagot ng Diyos, teka lang, wait. Yun yung pangalawang sagot ng Diyos. Pangatlong sagot ng Diyos, no. No. Hindi. Hindi yan ibibigay sa'yo kasi nga, Hindi. hindi ka mapapabuti niyan. Yun po yung kasagutan ng Diyos. Pero sa ating mga tao, pag sinabi ng anak mo na kailangan ng ganito, yung candy, chichirya, pag hinihin ng anak mo na hingi ng piso, hingi ng 5 piso, para pambili lang ng chichirya, although yung chichirya na yun, nakakasama ng katawan yan. Pero tayo ng mga magulang, bilang tao, ibibigay mo yan sa anak mo. Hindi mo inisip na masisira yan, masisira. Ano bang masakit mo kaya? UTI? Ano pa ba? Yung sa tiyan. Kidney. Sakit sa tiyan. Sa kindi, yung ngipin. Yung po yung hindi naiintindihan ng tao. Pero ang Diyos, siyasat ng Diyos yan. Kaya alam ng Diyos, anumang katiting ng buhay mo. Kaya pag hiningi mo, Panginoon, kailangan ko ng sasakyan. Panginoon, kailangan ko talaga. Ang hirap papunta rin sa Buena Vista. Ibibigay ba sa'yo ng Diyos yan ni wala kang lisensya? Ibibigay ba sa'yo ng Diyos na hindi ka marunong mag-drive? Isus, ang ikabangga mo lang siguro. Kaya ang Diyos marunong. Marunong ang Diyos. Itong binasa natin na to. Ang taong to, hiningi niya ang gusto niya. Hiningi niya ang mana niya. Binigay ng ama, binigay ng tatay. O sige, sa'yo na yan. Lahat ng mana niya, binigay. Anong ginawa niya? Inustay niya, pumunta sa kung saan lugar. Talagang ginamit niya yung mana niya, ginamit niya yung pera niya. Ngayon, nung naubusan na siya ng pera, ano nangyari sa kanya? Doon siya naghirap, yung nagtrabaho siya doon sa babuyan, na yung prutas na pagkain na ng baboy. Gusto niya, hindi talaga gusto kain. Kinain niya na talaga. Yes. Yun yung paghihirap na sabi niya sa isip niya. Yung tatay ko, yung ama ko, mayroong mga alipin. Na yung alipin doon, pinapakain, binabayaran. Uuwi ako sa ama ko. Sabi niya, uuwi ako sa ama ko. Na sasabihin ko, ano ba yung pagkasabi niya rito? Ito babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo ako isa sa inyong mga alipin. Yun po yung sinabi niya. Ngayon, doon pa lang mayroon na siyang pagpapakumbaba. Meron na siyang pagpapakumbaba. Hindi pa niya kaharap yung tatay niya. Ngayon, nung nakita ng tatay na palapit yung anak niya, kahit naman siguro sino, ang tao o ang ama na makita niya ang anak niya na dapa, na umiiyak, hindi tawag ito, hindi lapitan.
Ngayon, nakita niya na yung anak niya, dangarang ba? Wala na. Sos, kay kuskusin na. Yung damit, gulay-gulay, yung parang grabe na talaga yung ano. Kaya awang-awa yung ama. Anong ginawa niya? Niyakap niya pa rin. Pagtrato niya bilang ama sa anak.